Magandang gabi mga kaloyalista at mga kaibigan. Ngayong gabi ay tatalakayin po natin kung paano po natuklasan ng inyong lingkod ang buong pagkatao po ni Francis Leo Marcos. Isang araw sa buwan ng Marso, taong 2020, unang napanood ang inyong lingkod sa FB Live ang isang taong namimigay ng food pack kung saan kasagsagan ng pandemya at ipinatutupad ang total lockdown sa buong Metro Manila. Sa una pa lang ay medyo maangas na ang dating ng isang nagngangalang Francis Leo Marcos. At habang nabibigay ng food packs sa kahabaan ng EDSA, pero nasabi ko naman sa sarili ko na ay okay lang naman yan. Medyo maangas nga. Pero basta namimigay. At nang matugunan naman ang gutom ng aking bayan. At nung magsalita nga siya sa kanyang live na please like, shares, and subscribes. Shares, like, and subscribe. At siya daw ay si FLM o Francis Leo Marcos. So nagkaroon po ako ng curiosity. Na-curious po si Iron Rock. Kung kaya't lalo kong pinanood ang kanyang mga live, nag-follow ako sa Idol ng Mayaman Challenge. At lagi ko pong inaabangan yung kanyang mga lives. Panandalian pong humanga si Iron Rock, ang inyong lingkod, sa mga pamimigay po ni FLM at sa sipag po niya at yung meron po siyang convincing spirit. So, humanga rin naman po ako. Ngunit sa mga sumunod na araw na napanood ko siyang habang nagmamaneho, pinagyayabang na makipagsunugan daw po siya ng pera. Sabi nga niya na masusunog na yung buto ng tao ay yung pera niya hindi pa nauubos-ubos. Parang nagkaroon po ako ng pagdududa. May pumitik po sa aking isip, may pumitik sa aking pandinig, may pumitik sa aking dibdib, at hanggang po sa aking spirit. Maging sa aking espiritu po, nakaramdam po ako ng aking pagdududa. Ang curiosity po, na lalong dapat ko pong alamin kung sino nga ba ang isang Francis Leo Marcos, ay nagsimula po ako magtanong-tanong sa mga iba't ibang leader ng mga loyalista at mga kakilala. Nagsimula pong dumagsa ang mga katanungan sa aking messenger, mga katanungan ng aking mga members po ng mga Marcos loyalist dito sa Hong Kong, at mga iba't ibang customers ng Jermis Trading. Nagsimula po ang kanilang mga tanong kung sino ba raw si FLM at kung ano ang kaugnayan nila sa pamilyang Marcos. Tumawag po ako sa isa pong kaibigan at kakilala, at ito rin po ay isang leader po ng loyalista. May hawak po siyang isang page ng Marcos Loyalist. Nagtanong po ako sa kanya, tumawag. Hello Kaloy, si Iron Rock po ito. Kakilala po ba ninyo ang isang Francis Leo Marcos? Yung pong namimigay ng mga food packs at nagsasabing mamigay siya ng mga tone-toneladang bigas, at ang bilis na magsabing may mga truck ng bigas na ipapadala kung saan-saan man. Kakilala mo ba ninyo to, Kaloy? Hi Kaloy, huwag ka maniwala dyan. Ay naku, huwag ka masyadong nagpapaniwala dyan sa FLM na yan. Alam mo, hindi naman tunay yan eh. Naku Kaloy, bogus Marcos yan, kaya huwag kang nagpapaniwala dyan. Sagot ng isa pong leader ng loyalista. So ibig mong sabihin, Kaloy, ang isang FLM ay walang kaugnayan sa pamilya Marcos? Ay naku, bogus yan, Kaloy. Nakikimarcos lang yan. Pero meron akong may dumating sa akin ng balita noon pa yan
noong pang nakikisawsaw sa rally sa amin sa Luneta. May nagpakilala na sa akin, may nakakakilala na sa kanya na nakakilala namin at nagpakilala siya, nakakilala niyan si FLM na yan. Hindi FLM ang tunay na pangalan niyan. Hindi siya totoong Marcos. At marami na rin ang nagpapatunay na hindi siya tunay na Marcos. Kasi nga dati nga sa rally namin sa Luneta, dumating yan na nagpapakilalang pinsan daw siya ni BBM. At naku, alam mo ba, Ayon Rock, na pati yung mga pakain na libre ng may mga kayang loyalista ay inaangkin din ng lokong yan. Kaya huwag kang magpapaniwala dyan sa impostor na yan, Ayon Rock. Yan po yung sagot po ng isa pong leader o isa po siyang kilalang leader po ng loyalista na nagmamay-ari po ng isang page. Hanggang napanood ng inyong lingkod ang pagmamayabang Francis Leo Marcos sa mga sasakyan. At ito nga yung minamaneho niyang Audi. Pati ang pag-angkin niya sa mga naglalakihang bahay sa Green Meadows. Nakakapagtaka lang dahil pati pagbukas ng sariling gate niya kuno ay pabaliktad. Parang hindi niya talaga kakilala yung gate na yon. Hindi niya talaga kabisado ang magbukas ng gate ng sinasabi niyang pamamahay niya. Ang inyong lingkod ay may malaki na talagang pagdududa. Dahil ang nakilala kong tunay na mga Marcoses ay ubod ng kabaitan at never na nagyabang kung anong meron sila. Di naman siguro lingid sa inyo na very close talaga po ako kay Senator Amy Marcos. At nakakausap ko po siya ng personal at maging sa personal pong text message ay direkta pong napakakausap ko si Senator Amy Marcos. Hanggang isang araw ay nabasa ko ang post ng Bagong Lipunan na naglabas ng isang audio na inaangkin ang isang FLM na anak daw siya sa labas ni Apo Ferdinand Edralin Marcos. Alam nyo na, yung taong nabibigla, talagang, ha? Talagang lumaki pati, talaga, butas ng aking mga ilong at nanlaki ang aking mga mata. Talagang super shock ako, mga loyalista. Kasi isa po akong diehard loyalist at halos whereabout po o what about o ano po yung meron o balita po sa mga Marcoses ay halos po subaybay po ako. At never po sa tanang buhay ko na nabalitaan kong may anak sa labas si Apo Ferdinand Edralin Marcos. Hanggang nga po sa paglitaw ng isang conman na si Norman Mangusin o FLM, doon lang po talaga ako na super shock po talaga ako sa audio na iyan. At talagang hindi po ako makapaniwala. Pati ang aking espiritu ay umaalma. Dahil ni Katiting, di ko nakita ang tatak Marcos sa kanyang pagkatao. Halimbawa na lang, ang pag-angkin niya sa isang tower na andun kuno ang kanyang prestisyosong opisina na makikita po na may mga painting po. May 2 painting na makikita ni Ginang Imelda Marcos at may dedication pa po sa likod ng painting at ito po ay authentic signature ni Madam Imelda. Yung signature po ni Madam Imelda po dun sa painting ay tunay naman po. So iyan po ay talaga pong nagbigay lalo pong malalim na katanungan sa aking puso't isipan. Kung kaya, nagdesisyon na po akong mag-text kay Senator at ipadala yung sulat po o yung notice po ng Bagong Lipunan na isasara daw po nila yung page na yun within 10 days na hindi po sila makarinig ng paliwanag mula po sa mga Marcoses. So nabahalang inyong lingkod. Kung kaya't ipinorward ko sa opisina po sa WhatsApp po kay Senator Amy Marcos ang notice po ng Bagong Lipunan na yan. At nag-text back naman po sa akin si Senator Amy. Ayon kay Senator,
Naku, hindi totoo yang si Francis Leo. Loko yan ah. At hindi tunay na Marcos. Naku, nag-Marcos pa man din siya. Ma'am Senator, pwede po ba ako mag-live at ipaliwanag sa mga loyalista na wala siyang kaugnayan po sa inyo? Ay oo naman, may mga nag-o-online na rin, binubuko na siya. Yan ang sagot po ni Senator sa kanyang WhatsApp na hindi ko po pinagdamot. Ito po ay binahagi ko po sa mga iba't iba pong sa mga iba pong mga kasamahan kong vlogger. Kasama po yung iba pong mga ipinadala po sa akin ni Sir BBM na mga detalye po. That time po kasi, bago ako nag-text kay Senator Amy, ay nagsimula ng mag-expose sa FB Live yung iba pong mga loyalista. Ini-expose na that time ng nagngangalang mayayabang si JR Balico at nagngangalang Jack Pati. So ang mga yan po ay nag-umpisa na po that time before po nakausapin ko po si Senator Amy Marcos. Buwan ng April, 2 ng 2020. Ayon Rock on Live na may pamagat sa YouTube na sino nga ba si Francis Leo Marcos na umani ng matitinding bash mula sa mga basher. Salitang sa bibig lang ni Satanas magmumula na sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nakarinig ng mga karimarimarim na kataga mula sa kapwa ko. Mas marami ang thumbs down kesa thumbs up. After ng live ko ng April 2 na umani ng maraming batikos, ay muli kong ipinorward ang reklamo ng bagong lipunan sa GC namin na may pamagat na Count My Vote. Ito po ay pinangungunahan ni Atty. Larry Gadon at kasama namin dito sa GC na ito ang iba't ibang congressmen at ganun din po si Sir Boots Belhica at si Sir Greco Belhica at marami pa pong mga mga big time po na mga politician. Ako po ay isa pong small potato po na isinama po rito ni Atty. Larry Gadon sa Count My Vote kasi isa po nga po akong leader po ng loyalista dito sa Hong Kong. Actually, kapag kinakausap ko po si attorney or nagtitext po ako kay Atty. Larry Gadon, sandali lang po yung response, sandali lang po yung pag-aantay kong minuto, nagre-response back kaagad po yan si attorney. So in-address ko po ito kay Atty. Larry Gadon. Since si Atty. Larry Gadon ang talaga pong lagi ko pong kausap dito sa GC na ito. Ngunit nagulat po ako dahil ang sumagot ay isang Sir BBM. Dito po sa GC po namin, bihirang-bihira pong sumagot si Sir BBM. But that time, talagang si Sir BBM po ang sumagot. So siya ang maagap ng sumagot. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na si Sir BBM ay biktima po ng COVID. So that time po kasi nagpapahinga na po si Sir BBM. Kaya siguro po medyo maluwag yung oras niya. Siya na po yung sumagot. Nagulat nga po talaga ako that time. So nasabi nga niya na hindi totoong Marcos ang isang Francis Leo Marcos, kundi isang Norman Antonio Mangusin. Sinend niya sa akin po ang full details na hindi kay Norman ang mga inuupahan na 2 bahay sa Green Meadows at ang Lee Grand Tower, kundi inuupahan ito ng nagngangalang Bernard Chong, ang big boss at totoong mayaman. Siya po yung big boss po ni Norman Antonio Mangusin. At pinaimbestigahan na rin ng First Lady dahilan na rin sa paggamit ng pangalang Marcos
at ipinamamalita na sila daw ang mga tigapagmana sa mga Marcos wealth gamit ang mga kuhang larawan ni Ginang Imelda Marcos. Limang impostor na Marcos po ang pinaimbestigahan ng Ginang at isa dito si FLM or Francis Leo Marcos. At si Sir BBM na rin po ang nagsabi dito sa panghuling salita niya na hindi totoong Marcos ang isang Francis Leo Marcos kundi Norman Antonio Mangusin at mag-iingat ang lahat dahil siya ay notorious scammer na muli pong talaga pong dahilan po na natigagal po ako. Muli ako nag-live noong April 3 at ibinalita ang mga evidences mula kay Sir BBM. At yung aking live ay may pamagat sa aking YouTube channel na sagot ni Apo BBM patungkol kay Francis Leo Marcos na umani ulit ng maraming bashers. Muling nagdominant ang thumbs down kesa thumbs up. Muli ako nag-live noong April 6 na may pamagat na babala ni Apo BBM sa mga impostor. Nasa wakas ay nagdominant ang thumbs up kesa thumbs down. At medyo malaki na ang difference. Patunay na may naliliwanagan na. Kasabay ng aking mga live ay ginawan ng iba't ibang reaction ng mga FLM vloggers na may laksa-laksang nagmumura. Ang paglabas ko ng April 2 ay na-share ng paulit-ulit sa FB na umabot ng 1.3 million views. Mas marami yung nagmumura kaysa yung nagtatanggol. Sapagkat natakot ang karamihan na sumausaw sa issue. Ngunit nagsilitaw ang mga warriors, mga vloggers na handang suungin ang katakot na mga bibig ng mga malademonyong bashers. Lumitaw ang mga magigiting na vloggers gaya ni Coach Jarrett, Manuel Boy Mejorada, Alam Nadis, Tres Rosas, Takero Miyamoto, PX Most Wanted, at Food Genius. At sa wakas, nagkaroon kami ng aking kaloyalista na si JR Balico, Army Roldan, at si Sir Jack Pati ng tunay at magigiting na mga kakampi. Kasi that time po, iilan lang po kaming lumalaban that time. So nandyan po yung paglabas po ni Sir Jack Pati, si Army Roldan, si JR Balico lalo na, at si Maya Yabang, pero medyo umurong si Maya Yabang, hindi ko po alam kung natakot po siya, at ako nga po. So pagkatapos po naming lumabas, nagkaroon po kami ng mga kakampi at naglabasan nga po sina Coach Jarrett, sina Sir Boy Manuel Mejorada. Yan po yung nagkaroon na po kami ng mga iba't ibang kakampi, si Food Genius, Tres Rosas, at saka si Alam Nadis, and Takero Miyamoto po. So lahat po yan ay naging nakasama ko, at saka si PX Most Wanted. Mga nakasama ko po yan before po na makulong si Norman. Lumala ang pagbudol-budol ni Norman sa social media. Marami siyang napaniwala. At instant na naging internet sensation siya. Umani ng laksa-laksang papuri mula sa mga netizen. Pinaniwalaan na siya'y totoong pilantropo at naging instant hero siya ng panahon ng pandemya. Ngunit sa paglabas niya ay kasabay din ng tuniladang batikos dahil nagsimulang makilala siya
ng kanyang mga biktima. Ang tawag sa kanya ay scammer. Nagbebenta ng fake gold bar, multiple stapa, land grabbing, human trafficking, violation against women and children, at maging ang violation of optometric laws. Lahat yan ay ipinupukol sa kanya. Maging ang mga bigating tao na si Sir Deo Macalma, isang personality na unang nagbulgar sa kanya, maging ang kamag-anak ng Marcos na si Sir Jolor Romualdez ay binatikos din. Sinundan ni Ka Anton at Arnold Clavio na masyadong binaboy ang pangalan. At maging ang puganting si Zian Gasa ay ibinunyag din ang isang impostor na FLM. Dahil sa dami ng kanyang biktima at dahil na rin sa mga existing niyang mga kaso against Norman A. Mangusin at ang walang pakundangang pagyayabang niya at ang pagsubok niya sa kakayahan ng batas ng Pilipinas, ay hinuli ng mga kagawad ng NBI si Norman A. Mangusin, aka FLM, sa bisa ng warrant of arrest. At halos nagunahan pa nga ang NBI at DILG na humuli kay Norman noong buwan ng Mayo 19, 2020. At dito na nagwakas ang kapangyarihan ng isang conman o notorious scammer na si Norman A. Mangusin, aka FLM. Pagkatapos niyang mahuli, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga biktima upang lumantad at magbigay testimonya laban sa pangalang Norman A. Mangusin at pangalang FLM. Naglabasan na rin ang mga iba't ibang mga vloggers na mga defenders at anti-Mangusin. Ang mga defenders ng FLM ay pilit nilang binabaliko ang katotohanan. Patuloy na gumagawa ng mga huwad na kwento. Ngunit sa kabila niyan ay di mapagsisinungalingan ang ebidensya. Ang fingerprint ni Norman na siyang nagpatunay at malaking ebidensya upang ang pangalan ng Norman A. Mangusin at FLM ay mapatunayan na iisa lamang. Naway magsilbing aral sa bawat nilalang na huwag maging palalo. May kasabihan na kung ano ang inyong itinanim ay siya mong aanihin. Patuloy na dinirinig ang sangkatutak ng kaso ni Norman Mangusin, aka FLM, habang siya ay nakakulong sa BGMP. At para sa mga biktima, ay makakamtan na nila ang kanilang katarungan na matagal nang inaasam-asam. Ngunit, iba yung ngit-ngit naman sa kalooban ang mga sumasamba kay Norman at gawing puon sa kanilang buhay. Salamat po mga kaloyalista at mga kaibigan sa panunood at pagsubaybay sa buong kwento ng Alamat ng Mayaman Challenge. Magandang gabi.